Okay, dito po tayo sa ating pagpapatuloy. I will also we will have also to sign into our Facebook. Okay, para po masubaybayan po ng ating mga kapatid. At ma-review din natin po yung ating mga napag-aralan dito sa biblical history. So, I will live our SDA online study. Okay. So, dito po tayo. Dali lang. Okay. Sorry. Okay, welcome po at magandang umaga po sa lahat ng mga kapatiran. At andito na po tayo sa ating pagpapatuloy sa ating serye dito sa Biblical History. Ano po? At nais natin na maunawaan po kung ano po yung mga kahulugan ng mga pangalan ng mga anak ni Jacob, ano? Dahil ito po ay may significance at may pagkahalaga sa ating pag-unawa po sa propesiya. Kaya nga po dapat atin pong maunawaan at malaman po ang mga nangyari po sa Israel of old at ano ang mangyayari sa Israel moderno o modernong Israel. Okay? So, I will share to you our PowerPoint so that we can also screenshot if you want to screenshot the information. Okay? What's in the name of Jacob's children? Alam po natin na may 12 tribes, ano? Kaya atin pong alamin at kung ano po ang kahulugan ng mga pangalan na napaloob po doon sa 12 anak ni Jacob. Sa summary po doon sa ating pag-aralan, ang unang anak ni Leah ay 4, okay? At sinundan po ito ng 2 anak ni Bilha na katulong ni Raquel. At sinundan po yan ng 2 anak ni Selpa na katulong naman po ni Leah. At pagkatapos po nun ay nagkaroon ng anak, okay, na kung saan ay karagdagan po doon ay sila yung nag-anak din si Leah. Okay? Nag-anak si Leah ng 2 at may isang babae. At later ay nag-anak din po si Raquel. 2. Okay? So, bago po tayo magpatuloy, ay ito po yung ating prayer thought. Matatagpuan po sa Prophets and Kings 373, paragraph 2. It says, "This glorious light of the world was to bring salvation to every nation, kindred, tongue, and people. Of the work before him, the prophet heard the eternal Father declare, It is a light thing that thou shouldest be my servant to raise up the tribes of Jacob and to restore the preserved of Israel. I will also give thee for a light to the Gentiles." So ito po yung mga kahalagahan na nais ng Panginoon na atin pong maunawaan that there are significant information na atin pong matutunan dito po sa ating pag-aaral sa biblical history. Ano po? And it says here, and in an acceptable time have I heard thee, and in a day of salvation have I helped thee, and I will preserve thee, and give thee for a covenant of the people to establish the earth.
So ito po yung purpose ng Panginoon. Bakit itong mga kasaysayan na ating pinag-aralan ay nangyari? Because God actually wants to preserve His people. No? At sabi po rito, to cause, okay, to inherit the desolate heritage, that thou mayest say to the prisoners, go forth, to them that are in the darkness, show yourselves, behold, they shall come that are from far, and lo, this from the north and from the west, and this from the land of Sinim. So ito po yung mga prophecy actually na ating pag-aralan din later, no? Na kung saan ay there is a glorious light na kung saan ay ito ang liliwanag sa sanglibutan, because we know that the experience of the Israelites of old will be a lesson for those modern Israel. That's why mayroon pong mga pagbabago dito sa mga pangalan, no? Pangalan ng pagkasunod-sunod ng mga anak ni Israel, okay, ng ni Jacob. Actually, dito sa Old Testament ay atin pong malalaman kung ano ang kahulugan ng mga pangalang yon. At tutungo po tayo doon sa karunungan, kaalaman doon sa New Testament, bakit mayroong mga pagbabago na hindi po nauna yung pangalan ni Ruben doon. Dahil mayroong pangyayari sa kasaysayan na dapat maunawaan po natin na bakit nagbago at naisalin po yung birthright. Yung birthright na yun, mga kapatid, yung bakit na bago sa New Testament na hindi si Ruben ang nauna doon. Especially doon sa Revelation chapter 7, ano? Sa 144,000. Kaya yun pong ating pagtuunan ng pansin sa umagang ito. At naway tayo gabayan ng ating Panginoon sa pamagitan po ng Banal na Espiritu na kung saan ay atin pong manawaan ito. Tayo po ay manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka sa muli sa umagang ito, Panginoon. Kami po ay nagpapailan lang ng aming samot tiling sa inyo, nagpapasalamat na kami po ay inyong ginising at ngayon po ay handang makinig sa inyo. Nanawa kayo po ay mangusap sa pamagitan po ng inyong banal na Espiritu na ang pagkaunawa sa mga kasalita ninyo ay ang aming maabot at sa mamagitan po nito ay titibay ang aming pananampalataya at pagkilala po na kayo ang siyang may kontrol ng aming buhay. At pinaintulutan po ninyo na mangyayari po ang mga bagay na minsan ay hindi po namin maunawaan, ngunit ito po ay paghahatid ng karunungan, kaalaman na kung saan ay kayo pa rin po ang siyang nakakaalam ng masigit sa aming nalalaman. Kaya tulungan po kami upang maunawaan po ang mga bagay nito at samahan niyo po ng pagpapala po sa bawat isa na kami po ay lumago sa aming pananampalataya. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay. So, dito po tayo mga kapatid sa pagpapatuloy sa alamin po natin kung ano ang nasa likod ng mga pangalan nitong mga anak ni Jacob. Okay? Ang questions po na ating pagtuunan ng pansin sa umagang ito ay what happened to the children of Jacob? Okay, yan po yung dapat na malaman natin. Why there's a change in the order of names in the New Testament, especially doon sa Revelation chapter 7, na ang nauna po doon ay hindi si Reuben, kundi si Judah. Okay? So, we will take some testimonial or spirit of prophecy na maunawaan po ito. Okay? And what's the significance of the change in the order of names? Kasi nagbago nga po yung order ng names doon. Okay, so ito po yung ating mga pagtuunan ng pansin na kung saan ano po ba ang nangyari sa kasaysayan. Bagamat pupunta po tayo doon, pero at least we have the knowledge ahead
na kung saan ay dahil natapos po natin yung mga anak, pero hindi po natin na nabanggit doon ang huling anak ni Raquel na si Benjamin. Pero yan po ay kabahagi po sa ating pag-aaral na atin pong i-consider ngayon na there are 12 sons or children si Jacob. Okay? At yan po ang alamin natin kung ano po ang kahulugan nito. Okay? Now, ang una po dito na sa ating pong napag-aralan, ito po ay as a sort of review na tala po ito sa Genesis 29, verses 31 to 35. At yun po ay nabasa na po natin. So we will just continue on para mapaliwanag po natin itong mga meaning, ang kahulugan. Mga kahulugan po sa pangalan ng unang anak ni Leah. At alam natin po yung nangyari. Ang una po dito ay yung kahulugan, behold the sun, or actually we can also say, he looked upon me. So, he looked upon me, ibig sabihin, ay tinitingnan or talagang nandun po yung pagtingin ng ating Panginoon, especially dito kay Leah, na kung saan ay bagamat hindi po siya ang minahal ni Jacob, ang Panginoon po ay nakatingin sa kanya. Kaya ay biniyayaan po siya ng anak. Okay? Kaya ang unang anak niya dito ay si Reuben. Ang pangalawa ay si Simeon. Dahil nakinig o pinakinggan po siya ng Panginoon. God hears me. So this is actually declaration of Leah na kung saan ay pinakinggan po siya ng Panginoon. Kaya pinapangalanan niya po ang kanyang mga anak sa ayon doon sa kanyang karanasan. Okay? So it is actually the song of her experience. Ito po yung kanyang bukal na pagkaranas na kanyang pinangalanan ang kanyang mga anak ayon doon sa kanyang karanasan. Okay? Ang pangatlo dito ay si Levi, join to me or sumama sa akin or attachment. This is actually attachment na mananatili ang Panginoon na nandun. At kaya nga po ito ay pagbigay ng anak. Kaya si Levi ay yan po yung pangatlo. Ang pangapat po ay I will praise the Lord. Na kung saan ay ito po yung mga anak ni Leah. At atin pong mapapansin na dito ay nagkaroon siya ng 4 na anak. Okay? Ngayon, itong na-challenge naman itong si Raquel, na kung saan ay gusto niya rin magkaroon ng anak. Kaya't nagsabi siya kay Jacob, bigyan mo naman ng anak. Ito nagalit si Jacob at hindi naman ako Diyos, sabi niya. Kaya itong si Raquel ay nag-propose. Okay, bigay ko sa iyo ang aking katulong na si Bilha. Kaya nagkaroon po ng tinatawag nating inggit. Inggit dahil doon sa mga anak ni Leah. Kaya ibinigay ang kanyang katulong na si Bilha. At itong unang anak niya, ito yung sa kasaysayan ang nawala sa New Testament. Okay? Ito po yung si Dan. Si Dan po inyong mapapansin sa Revelation chapter 7 verse 5 to 8 na wala po yung pangalan dyan ni Dan. Okay? Bakit? Kaya anong nangyari sa kasaysayan? Yan po ang ating alamin. Ano po? At ang pang-anim dito na anak, pangalawa doon sa anak ni Bilha ay si Naphtali. Ibig sabihin ay my wrestling. I wrestled with. Siya ay talagang nakikipagbuno. Okay? Dahil may 4 na anak si Leah at itong si Raquel wala pa. Kaya ang pagkakilala at pagkakalam niya po ay binigyan siya ng Diyos na anak na sa pamagitan ni Bilha. So this is actually kaya inangkin po
na ito'y anak ni Raquel dahil yan po ay pinahintulot niya na alila niya itong si Bilha. Okay? So ginamit po yung katulong to have children. At dahil parang hindi na nagkaanak si Leia, ay ibinigay niya rin yung kanyang katulong, okay, na si Selfa. Kaya God granted a good fortune according po dito, no? Na kung saan ay yung pangalan na God, yan po yung pinangalan niya doon sa pangpitong anak na kung saan ay ito ang nagdulot daw ng magandang kapalaran. Ibig sabihin na bagamat hindi na siya nagkaroon ng anak, ngayon ay nagkaroon siya ng anak sa pamagitan ni Selfa. Okay, yan po yung binigay na pangalan dito. Ang pangwalo ay si Aser. Happy am I. Ako'y masaya or masaya ako. So ito po yung mga rendition or pagkabigay ng kahulugan sa mga pangalan na ibinigay din ni Leia dito. Na sabi niya, kita niyo, masaya ako na pinagkalooban ako ng another son na ito po ay kasama doon sa 12 tribes. At nagkaroon nga ng anak, nagkaroon ng anak pa si Leia. Akala niya nga hindi na magkaanak pero talagang nagkaroon pa siya ng anak. At pinangalanan niya po Issachar. Issachar, ibig sabihin, purchased me, binili. Na kung saan ay mayroon po doong may nakita na parang pang-boast doon sa sinapupunan yung it will enhance the reproductive system. Kaya binili. Yun po yung karanasan actually ni Leia dito. And then Zebulon, tirahan, dwelling, tirahan, na kung saan yun po yung binigay na pangalan dito ni Leia sa kanyang anak. At nagkaroon pa po siya ng anak na babae at yun po ay si Dina. At ibig sabihin nito ay pagkatapos nito ay wala na pong kasunod na anak itong si Leia. Ano? Kaya nga po ay naging 10 po yung anak dito. Ano? At yung kasunod dito, okay, dahil naitala po ito sa Genesis 30:1 to 21. And then yung kay Kuan naman, kay Raquel, ay nagkaroon po siya ng anak. Ang binanggit lang po dito muna ay si Joseph sa verses 22 to 43. Ngunit dito po sa chapter 35, ito po ang ating basahin. Ano po? Sa Genesis 35 verses 23 to 25. Ito po actually yung parang kuwan na siya, na binuo po doon yung mga anak ni Jacob. Tingnan po natin kung ano po ang nasa dito sa chapter 35 verses 23 to 25. Ang mga anak ni Leia, si Ruben na panganay ni Jacob, at sina Simeon, Levi, Judah, Issachar, at si Zebulon. Ang mga anak ni Raquel, sina Jose at si Benjamin. At ang mga anak ni Bilha na alipin ni Raquel, sina Dan at Neftali. Okay. So yun po yung mga kapatid, yung binanggit doon. Na kung saan ay binanggit doon yung mga anak. At hindi po nabanggit doon yung anak ni Selfa, si Gad at si Asher. Okay? Pero actually ito ay pagpapahayag lamang ng mga anak na dinagdag po doon si Joseph at si Benjamin na naging 12 po sila. Okay? So ito po yung mga pangalan ng mga anak ni Jacob.
at tinawag po itong 12 tribes in the Old Testament. Okay? At ito po ay may kaakibat na kahulugan. Okay? So, ang panganay po ditong anak ay si Ruben. Ang kahulugan nito, he has looked on me. Napatingin siya sa akin. So ito po ay naglalarawan kung paano po ang Panginoon ay nagbigay ng regalo sa kanya because God is actually looking at her na talagang hindi po siya nakaranas ng pagmamahal mula doon kay Jacob. Bagamat ito po ay bunga ng pagkadaya ni Laban, ngunit ang Panginoon nandun pa rin po yung mercy niya. Yung awa ng Panginoon po dito po natin makikita kung gaano kaawain ng Panginoon, na kung saan ay nakita po ng Panginoon, tumitingin siya sa kanyang mga anak. At ito po ay it was actually revealed na naranasan po ni Leah. Okay? Na pinangalanan niya ang kanyang panganay na anak, he looked at me. He looked on me. No, napatingin po siya sa kanya, no? And then pangalawa po yung anak ay God hears me. Ang Diyos ay nakikinig o pinakinggan po siya ng Panginoon. Naririnig ako ng Panginoon. Ito po ay declaration ng karanasan ni Leah. Okay? At Leah dito, mga kapatid, ay nagsasalarawan ng kanyang bayan. Okay? So, yan po yung ating mapag-aralan actually sa prophecy. Na itong mga pangalan ito ay mga karanasan ng bayan ng Diyos. Atin po yung matunghayan sa ating pag-aaral dito. Ang pangatlo ay si Levi, join to me, sumama sa akin. Ito ay attachment na idea na kung saan ang Diyos po ay sumasama doon sa karanasan na nararanasan po ni Leah, na bagamat hindi po siya nakaranas ng pagmamahal mula doon kay Jacob, ay ganun pa man ang Diyos po sa karanasan po ni Leah ay sumasama at nandun nga po yung presensya na Panginoon. And then pang-apat po dito ay Judah, na parang nagkuha na po na sawa na itong si Leah na lagi na lang siyang humingi ng attachment, ng pakikinggan siya kasi hindi po siya bagamat nagkaroon po sila ng relationship or tinatawag natin ginagawa ng mag-aasawa, ay hindi po siya nakaranas ng tunay na pagmamahal mula dito kay Jacob. Kaya nga po, she expressed herself through her son, na pinangalanan niya po ito ng mga ganitong pangalan. At pang-apat po, I will praise the Lord. Okay? Pupurihin niya ang Panginoon. Okay? And then, pang-lima po rito, ito na po yung anak ni Bilha. Dahil doon sa inggit, ay nagkaroon ng isipan itong si Raquel, na sabi niya, bigyan mo naman ako ang anak, pero baog ako. Kaya ibibigay ko sa iyo ang aking katulong na si Bilha. Kaya nagkaanak po siya ng si Dan. At ito po yung si Dan ang nawala doon sa New Testament. At mayroon pong mababasa tayo later sa ating pag-aaral na Dan actually was being judged. Kaya ang kahulugan po ng kanyang pangalan, judgment or paghuhukom. Okay? And then pang-anim, ito po yung pangalawang anak ni Bilha na katulong ni Raquel. Naphtali, may wrestling, ang kanyang pakikipagbuno, na kung saan ay ang pagka-regard o pagkaalam po at pagka-ramdam ni Raquel ay parang nakikipagbuno siya laban doon sa kanyang kapatid na si Leah, na pinatunayan niya na nagkaroon din po siya ng kanyang anak. Bagamat sabihin natin, yes, maganda siya pero hindi siya nagkaanak. Baog siya. So yun po yung mga issue na nangyayari po dito sa dalawang magkapatid na ito, no?
na kung saan ay yan po yung nangyayari. Ngunit, na-challenge itong si Leah. Hindi na ako magkakaanak, pero may katulong din ako. No. Kaya binigay niya po si Selfa. Kaya nagkaanak po siya, pinangalanan God. God means granted good fortune na binigyan ng mabuting kapalaran dahil nagkaroon pa ako ng anak. Ito na ay panglima ko. So, yan po yung nangyayari dito. And then, yung pang-anim na anak niya sa pamagitan ni Selfa ay si Asher, which actually binigyan niya ng kahulugan na masaya siya. Masaya siya dahil tinutugon. Nagkaroon na ng, patas na tayo. May dalawa kang anak sa iyong katulong. Ako ay mayroon din akong anak sa aking katulong. So, patas na tayo. Happy ako. Kaya yun po yung nangyayari po dito. At nangyari na nagkaanak si Leah. Akala niya hindi na siya magkaanak, pero nandun po nagkaanak siya. Issachar. Nagkaroon po doon ng yung na-boost po yung enhance ang kanyang reproductive system. At yung po mga kapatid, pinangalanan niya pong Issachar. Binili ako or purchased me. And then, yung pang-10 ay dwelling, tirahan. Na kung saan ay marirahan at nagkaroon ng na patuloy na pagsasama. At hindi binanggit po dito yung kanyang anak na si Dina, no? At malalaman po natin dito sa kasaysayan na si Dina po ay ni-rape. Ito po ang unang karanasan sa Biblia na may ni-rape. Ang nag-rape sa kanya ay kapatid. Okay? Tingnan na po natin yan sa kasaysayan. Kaya abangan po natin mga kapatid ang mga pangyayari dito sa Old Testament, especially dito sa 12 na mga anak ni Hope. At nagkaroon nga po ng anak si Raquel at pinangalanan pong Joseph. God will add to me. Dinagdag ng Panginoon sa kanya. At hindi lamang yan, ay nagkaroon pa siya ng anak of his right hand. Ito po yung anak ng kanyang kanang kamay. Ibig sabihin, ito po yung pinakamamahal talaga ni Jacob actually. Yes, si Joseph po ang paboritong anak ni Jacob. Kaya binigyan niya po ng regalo ng makulay na damit. At mayroon pa po siyang bunso na anak, ay ito si Benjamin. So, all in all, kung atin pong buuin o kumpletuhin, okay, gamitin natin yung pangalan na yon at atin pong isama lahat. Okay, pinagsama po ang mga pangalan. Ano po ang kahulugan? Ito po, He has looked on me. It is directed to God. It is God's history. History. Storya po na kasaysayan na kung paano Panginoon ay gumagawa. No? So, kaya yan po yung His story. Story po, hindi lamang ng tao ito. Kasaysayan ng sanglibutan. Ano? Ito ay kasaysayan na binuo ng ating Panginoon na siya po ang gumagawa. No? So, He has looked on me. God hears me. This is a declaration. Join to me. I will praise the Lord for He judged my wrestling. So, ito po yung mga anak niya na kinumbite po natin lahat, 12 tribes. And granted good fortune. Happy am I. He purchased me and dwell for God will add to me. Son of His right hand. So yun po yung siya ay tumingin sa akin, ang Diyos ay nakikinig sa akin, sumali sa akin, purihin ko ang Panginoon sapagkat siya ang humahatol sa aking pakikipagbuno at pinagkaloob ng magandang kapalaran. Masaya ako. Binili niya ako at marirahan para sa Diyos ay magdaragdag sa akin anak ng kanyang kanang kamay.
So yun po yung ang karanasan ng Old Testament people na kung saan ito po yung buong karanasan ng bayan ng Diyos at that time. Okay? Sa panahong yun. Pero ngayon mga kapatid, ano pong significance nito sa ating panahon sa New Testament? Dahil dito sa New Testament mga kapatid ay mayroon pong pagbabago. Okay? Ito winabase actually sa Revelation chapter 7, 5 to 8. At doon po ang na-designate yung 12 tribes. Okay? 12,000 in every tribes. Pero ang nawala po dito ay si Dan. Ang pinalit po dito ay si Manasseh, anak ni Joseph. Dahil si Joseph po yung favorito at sabi nga may dalawang anak po si Joseph, si Ephraim at si Manasseh. At inangkin po yan. Sabi ni Jacob, ibigay mo na maging aking anak itong si Ephraim at si Manasseh. Okay? So yan po yung ating pag-aralan. Kaya so, antabayanan po ninyo na mayroon po yung nangyari na itong si Manasseh at si Ephraim ay naging anak po ni Jacob. Okay? Ano pong nangyari? Yan po ang ating alamin. Tuklasin po natin yan sa ating pag-aaral. Kaya naisama po dito sa talaan sa New Testament. Ang una po dito ay si Judah. Judah, I will praise the Lord. Pupurihin ko ang Panginoon. Reuben, ang pangalawa. Dahil nangyari po na ang pagkapanganay ni Reuben ay nilipat po kay Judah. Yan po yung actually malalaman po natin sa ating pag-aaral. He has looked on me. God granted good fortune. Asher, happy am I. Ito po yung pagkasunod-sunod doon sa Revelation chapter 7, verses 5 to 8. Kaya nga po, mapatunayan natin na itong Israel na binabanggit po dito sa New Testament ay hindi po yung Old Testament na 12 tribes, kundi yung mga nangalat sa buong sanglibutan. Dahil in 721 BC, ang 10 tribes po ay nangalat na. At sa panahon ng Rome, ang 2 tribes ay nangalat din. Okay? Sila po ay actually was rejected as a nation during the time because they have crucified Jesus Christ. Kaya ang mensahe po ay nagpunta sa mga Hintil. And we have received and we have actually access to sa pamagitan po ni Kristo na siya ay namatay para sa lahat. Okay, ang sunod dito, pangapat ay Asher, happy am I. Naphtali, my wrestling. Manasseh, making me to forget. Simeon, God hears me. Levi, join to me. Issachar, purchase me. Zebulun, dwelling. Joseph, God will add to me. And Benjamin, the son of his right hand. So ito po ay binuo rin po natin. Nasa New Testament, mayroon pong kahulugan ito dahil karanasan po ito ng 144,000. Ito po. Okay? I will praise the Lord for He has looked on me and granted me fortune. Happy am I because my wrestling, God is making me to forget. Parang ano, napakaganda ano po. God hears me and is joined to me. He purchased me a dwelling. God will add to me the son of his right hand. The words in actually ito ay it was just combined na may mga words po dito na dinagdag to make a sense of the sentence. Okay? Yan po yung kung natin mga kapatid na ginawa po rito. Na actually I take this from the presentation of Doug Batchelor na kung saan talagang inano niyo po mga kapatid na itong 144,000 is a literal number and these are actually the 12 tribes na nangalat.
Hindi po yung talagang original na 12 tribes na ang una-una doon ay si Reuben. Ang nauna po dito ay si Judah. Because they will praise the Lord. Because this is the gathering of the 144,000 mga kapatid. These names describe the story of church struggle. Ang struggle po ng iglesia. Redemption, victory, and marriage of the Lamb. So ito po ay mga karanasan po ng bayan niya na kung atin pong pag-aralan ng malalim pa, mayroon po tayong mga basis dito po sa patriarchs and prophets kung ano pong nangyari sa tribe ni Reuben. Okay? Akin pong basahin, the tribe of Reuben never rose to any eminence in Israel. Hindi siya naging popular. Bakit po nangyari yon? It was not so numerous as Judah, Joseph, or Dan, and was among the first that were carried into captivity. Kaya ito po ang nangyari po kay Reuben actually, na next in age to Reuben were Simeon and Levi. They had been united in their cruelty toward the Shechemite. And they had also been the most guilty in the selling of Joseph. Ito po ang nangyari. Dahil isa rin po sila nakasangkot doon sa pagbinta kay Joseph. Kaya yung pagpapala ay nawala po. Na sana, panganay si Reuben, siya pang mayroong plano na kung ano mga plano niya. Kaya ito po ang nangyari dito sa kasaysayan. At dahil po sa ating time ay limited na, ngunit mababasa po natin ito sa Spirit of Prophecy na kung saan ay sabi nga po rito, I will divide them in Jacob and scatter them in Israel. At the numbering of Israel just before their entrance to Canaan, Simeon was the smallest tribe. Kaya doon sa arrangement po ng mga pangalan ay nagkuan po yun. It was actually designated in different stages. Moses in the last blessing made no reference to Simeon. In the settlement of Canaan, this tribe had only a small portion of Judah's lot. And such families as afterward became powerful, formed different colonies and settled in territory outside the borders of the Holy Land. Kaya ito po yung mga nangyayari sa mga anak po ni Jacob na later ay pinalitan po ang pangalan ni Jacob. No? Atin pa po yung mapag-aralan sa next na mga chapters ng Genesis. Atin lang pong binigyan ng kahulugan itong mga nangyayari po sa pagbago po ng pangalan or arrangement of names sa New Testament. Kung saan ito po mga kadahilanan na nagbago po yon. Okay? Patuloy lang po. The crowning blessings of the birthright, ito na po yung nangyari doon. Na bakit si Judah po ang nauna doon sa New Testament? Because it was actually changed. No? Crowning blessings of the birthright were transferred to Judah. Okay? It was transferred. Mula doon kay Reuben, ay napunta ngayon kay Judah. The significance of the name which denotes praise is unfolded in the prophetic history of this tribe. Kaya yan po yung ating matatagpuan dito sa kasaysayan na bakit binanggit po na siya po ang pinanggalingan, the tribe of Judah. And tinagurian po na there is a Lion of Judah na mula sa lahi ni Judah, manggagaling po yung Messiah. Ayan po mga kapatid. So, lalong lumilinaw po ang ating mga pag-aaral dito dahil ito po ay may koneksyon sa mga propesiya na ating pag-aralan later na kung saan ito po ang mga nangyari sa biblical history ay fundasyon ng ating pagkaalam po sa propesiya. So, the lion, king of the forest, is a fitting symbol of this tribe from which came David and the son of David, Shiloh,
the true Lion of the tribe of Judah, to whom all powers shall finally bow and all nations rendered homage. So ayon po doon sa ating binasa kanina sa ating prayer thought, ay talagang there will be light that will shine in the world because of these tribes na binanggit po sa mga anak ni Jacob. Okay? Said Jacob, they two sons. Ito na po yung sinabi ko kanina, na si Ephraim at si Manasseh ay inangkin po na maging anak na ni Jacob. Kaya naging kasama po siya sa 144,000 na order of names, yung Manasseh. Pero ano pong nangyari kay Ephraim? Yan po ang ating alamin sa biblical history, ano? Which were born unto thee in the land of Egypt, before I came unto thee into Egypt, are mine, as Reuben and Simeon. They shall be mine. They were to be adopted as his own. Ayan po mga kapatid, ano? Itong si Ephraim at saka si Manasseh ay adopted. Ibig sabihin ay talagang inangkin na ito ni Jacob na kanya. Okay? Kaya nga po, naisama si Manasseh dito sa 12 tribes sa New Testament. Pero sa Old Testament po, ang nawala doon ay si Dan. Dahil siya po ay naging serpent or naging snake, naging ahas sa tribo. At atin po yung maralaman. At may mga pag-aaral po tayo dyan. Ano po? They were to be adopted as his own and to become the heads of separate tribes. Thus, one of the birthright privilege which Reuben had forfeited was to fall to Joseph a double portion in Israel. So ito po mga kapatid na sa halip na yung blessing ay mapunta sa kay Reuben na panganay, ito po ay naisalin doon kay Joseph. Pero ganun pa man, ay binanggit po doon sa kasaysayan na si Judah po ang actually yan po yung pagkasunod-sunod. Pero ang blessing ng pagpapala o yung blessing na being the firstborn ay binanggit din po dito na binigay din kay Joseph dahil siya po talaga yung anak na tunay mula sa tunay na pagmamahal ni Jacob. Kaya naging paborito po ni Jacob si Joseph dahil siya po ang unang anak ni Raquel. Okay? At nagkaroon pa po ng bunso at ito po yung si Benjamin po. Okay, thus the father pictured what should have been the position of Reuben as the firstborn son, but his grievous sin, may nangyari pa po. Nagkasala po itong si Reuben. Grievous sin at Idar had made him unworthy of the birthright blessing. Jacob continued unstable as water. Okay? Itong si Reuben unstable as water. Dahil hindi po siya nakatayo na sana siya po ang panganay na hindi po mag-tolerate ng kasalanan na bininta nila si Joseph. At nagplano pa siya. O sige, ihulog natin. Pero may plano siyang kunin muli. So ito po yung, alam niya yung mali yung ginagawa. Pero nangyari po yan na kung saan ay he was actually demoted. Na hindi po siya naging nauna po doon. Ano? So yan po yung mga kapatid yung significance of the changes na nangyari po dito sa kasaysayan. At masundan pa po natin ito dahil this is just actually an additional part of the insights sa prophecy po na silali po natin dahil natapos po natin yung pagsalaysay ng mga anak. Kaya nga po ay in-insert po natin dito. At least mayroon po tayong insight sa patuloy na ating pag-aaral po sa propesya. Okay? So, this is all for today. So if you have question, mga kapatid, those who are following our Facebook live, you can just chat and we will try to answer by God's grace. Ano? Dito po sa ating platform, kung mayroon po kayong reflection, tanong, ay maaari po kayong mag-unmute para po makonsider po natin kung ano pong inyong mga katanungan at reflection po. Okay, kung wala naman po,
ay ipagpasalamat natin sa Panginoon na tayo po binigyan ng karunungan na mayroon tayong hint or clue kung tayo po ang magbasa ng Biblia. No? Kung mabasa na po natin ito, ay oo, napag-aralan ko na ito. Napag-aralan namin ito sa biblical history. Dahil ito po yung pundasyon sa pagkaalam po Brother doon sa Ben, propesya. Yes po, Sister Marian. ako ningi pang screenshot, okay ramang kani ipangpasa ko ni mga pastor akong pasahan, okay lang? Okay lang po, walang problema po. So at least makuha po natin bigyan natin ng ebidensya na yung Israel na kinakonsidered po doon ay hindi po siya literal, okay, na Israel, kundi modern Israel. Modernong Israel dahil ito po ay nagbago sa kasaysayan. Sa pagkasunod-sunod po ng mga pangalan doon sa New Testament, ay ito po ay talagang mapapansin natin na God is in control of everything. At siya po ang may akda ng kasaysayan. Okay? So hindi Diha lang man gud ko, basta-basta. Wow. diha man gud ko magkuan sa ilahang istorya nga dili na siya literal, spiritual na siya ko oo, pero ang number ba, ang Ang number number nga po. 154,000 literal gyud na siya, sa dili lagi. Na, dili So, naman lang tumutingog. dito po sa ating pag-aaral din, we will also actually sa numbers po yan na during the time of David ay mayroon po siyang na-assign. Assign every 6 months. Every 6 months po ay iba ang tagakanta sa templo. At alam niyo po ba kung ilan ang tagakanta sa templo? 144,000. Sa total of 288,000 sa 1 year. Okay. Sa 1 year po na pagkanta nila sa templo, ay mayroong may natuka na po na sabi ni David, okay, we will divide the year 6 months. The one that will sing in the temple will be 144,000 and the second 6 months ay 144,000. So a total of 288,000. Yan po yung total sa mga singers. Pero it was designated for 6 months and then 6 months. So in every 6 months na yan, 144,000. Yan po yung significance kung alam natin ang history. Ano mo? Okay. Naagi Okay. ay connection gihapon, no? Yes po, yes po. Basahin natin later po yan. Actually Okay. sa numbers po yan na mababasa natin na David has designated singers in the temple. Okay? So may God bless us. Tayo po ay manalangin sa pagtapos ng ating pag-aaral. Tayo manalangin sa inyo dakila at mahabagi namin Ama na nasa langit ka. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pagkakataon na inyo pong pinagkaloob sa bawat isa sa amin na nakapag-aral po kami dito sa biblical history na kung saan, Panginoon, ay pundasyon ito ng aming pag-aaral po sa prophetic studies. Tulungan nawa ang bawat isa, Panginoon, dahil wala po kaming kakayanan na mananatili ito sa aming mga isipan, kundi kayo lamang ang may kapangyarihan, Panginoon, na magbigay sa amin ng clear at sharp na pagkaunawa at pag-iisip upang kung ito ay kinakailangan sa panahon na kailangan ito, Panginoon, maalaala namin at maging kabahagi po ng aming buhay sa aming paghanda sa pagtatayo po ninyo ng inyong kaharian. Salamat, Panginoon, sa lahat ng inyong pagpapala at pagdinig sa aming mga dalangin at sa pagkaloob nito na ang inyong kalooban na siyang mamayani sa aming buhay, Panginoon. Your will be done, O God, Panginoon, sa aming mga buhay. Tulungan lamang kami, Panginoon, ng kapangyarihan mula sa Banal na Espiritu na kung saan kayo po ang siyang nangungusap at mangusap sa amin upang kami magpatuloy na maging sakdal sa inyong harapan. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts
be acceptable unto thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Okay, maraming salamat po mga kapatid. God Amen. bless you. God Sa ating bless. mga Salamat. taga-subaybay po, God Okay, bless you po. bye-bye. Bye-bye po. Okay.